Part 23 Rome POV. Narinig ko ang malakas na paghalakhak ni Selena at marahan niya pang pinalo si Vincent na katabi niya. Iniwas ko ang tingin ko sa kanila at ibinaling yun sa pagmamatsyag sa paligid. Guess what? Nagba-barbecue night lang naman sila kasama ang ilang miyembro ng gabinete at malapit na kaibigan. Sinubukan kong mag-focus pero naaalibadbaran ako sa mga halakhak ni Selena. Nakala mo siyang pinakamasayang tao sa buong mundo. Happy ka sis? Hindi ako nagsiselos. Naiingayan lang talaga ako sa kanya. Slow down! Napalingon ako kay Yuki. Papalapit na siya at may hawak na barbecue kaya mas parang uminit ang ulo ko. What do you need, Yuki? Na-secure na ba nila Zaya and Raven yung area nila? I asked him. Yes, all good na tayo. Tayo na lang magbabantay dito. Walter is monitoring all the surveillance camera. Tumango ako at binalik ang paningin sa malayo. Nagulat ako na agawin ni Yuki ang bote ng beer na hawak ko kaya tinitigan ko siya ng masama. Captain, pangalawang bote mo na ito at magsisimula pa lang ang gabi. Ayaw naming lasing ka. Sabi ni Yuki. Umiling ako at nag-cross arms. You're wrong. Sagot ko. That's not my second one. That's the third one. At ni konting tama ng alak ay wala akong nararamdaman. Don't babysit me. I almost forgot. Ganyan ka pala talaga. Sinubukan niyang tumawa ngunit nabigo siya. You have these walls around you. You don't want people to care for you. Bakit? Tanong niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi ko, nag-aalala ko para sa iyo, Captain. Sabi ni Yuki sa akin. Bakit? Dahil kapitan ka namin. Hindi ko alam kung bakit tayo ang nilagay para protektahan ang presidente. Pero nakabahan ako lately. Yuki, tumigil ka. Binigyan ko siya ng nakakapanatag tingin. We are going to be okay. Mas maraming digmaan tayong sinuong na magkakasama and yet we are fine. I'll make sure you guys are going to be just fine. Rome. He called me. Hindi yun. Paano ka? Sinong magproprotekta sa'yo? Lumapit ako sa kanya at tumingin ng diretsyo. I am not liking this, Yuki. I told him directly. I am not someone to love, so please spare your heart. Sabi ko at nilagpasan siya. Ayokong saktan si Yuki pero katulad ni Primo, kung hindi ko siya dediretsahin ay mas aasa siya sa akin. I am broken. Hindi ko alam kung mahal ko pa ba si Vincent or naka-move on na ako pero ang alam ko lang ay sadyang dinurog ako na nangyari sa amin. Ilang taon kaming magkahiwalay, nawalan ako ng anak at namatay ako nang walang laban. Para akong pawn sa laro nila kung sino man ang nagpapatay sa kanya. I am not sure if I will be able to open up to anybody after Vincent. Hindi ko nga alam kung ano nasa utak niya dahil kung umarte siya sa harapan ko ay parang mahal na mahal niya ako at sobra siyang nasasaktan. Noong akala niyang namatay ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kung totoong mahal niya pa rin ako. Kung mababawi ba nun lahat ng sakit at lungkot na binigay niya sa akin. Hindi ko rin alam kung kakayanin kong malaman na totoong wala lang ako sa kanya. Hindi sinasadyang magtama ang paningin namin ni Vincent habang naglalakad ako papasok. I managed to give him a straight face kahit pa nakangiting nakatingin sa kanya si Selena. He is helping her with cutting her barbecue into pieces. Kung ako lang masusunod ay ang mismong kapatid ko ang hihiwain ko into tiny little pieces. Dumiretso ako ng pasok sa loob ng palasyo at dumiretso sa kusina. Hey! Napalingon ako kay Pam na sinundan pala ko. Are you okay? Bakit ako hindi magiging okay? Ngayon lang, si Selena at Vincent. Anong masama dun? Sabi ko, ayoko talagang pag-usapan nito. They are both single. There's no better person for Vincent than her. And we are done naman na, a long time ago. Pero, nasasaktan ka. Naapektuhan pa rin ako pero it doesn't mean that I need to do something about it. Saglit na lang naman. Ginagawa ko lang naman ang pangako na proprotektahan ko siya. Hinawakan ni Pam ang mukha ko. You just became brave and strong pero you still have Celeste's heart. Pure and always loving. Hindi ako sumagot sa kanya. Naaalala ko bigla yung usapan namin tungkol sa tattoo ko. I really felt bad
when I had to remove it. Pero I promised to have it back as soon as I am free. Naisip mo na bang kausapin siya? Hiningi mo na ba ang opinion niya? Alam mo rin bang nangyari sa kanya? Pam asked me kaya bumalik ang atensyon ko sa kanya. Dapat ko ba bang malaman yun? Sagot ko, oo naman. Paano kung tama lahat ng assumptions ko? Celeste, Pam held my hand. Ilang taon pa ba ang sasayangin yung dalawa? Hindi mo pa ba nare-realize na both of you have these walls between each other na kung pipiliin yung basagin iyon to let each other in, na kung magkasama kayo, you guys are unbeatable. Hindi na kasi ganun kadali yun, Pam. Kailan ba naging madali ang magmahal? Kailan niyo pipiliin ang isa't isa? Kapag huli na? Buong gabi akong binagabag ng mga sinabi ni Pam sa akin. That's what I like about her. She always knocked out of my senses. Madaling araw na pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok kaya napagdesisyonan ko ng bumangon. Sasabihin ko sa kanya, tama si Pam, I should hear him out and this battle is best won nang magkasama kami. I was mad and I might be pretending to be Rome pero lahat ng skills at galing na kailangan ko para maprotektahan siya ay na-acquire ko na. If I come out as Celeste, baka mas ligtas siya dahil panigurado, whoever is trying to kill him will try to go and kill me instead and I'll be ready. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Hawak ko sa kamay ang wedding ring namin. Madilim na pero nagawa ko pa ring mahanap ang kwarto ni Vincent. Ilang beses akong nag-inhale and exhale dahil sobrang kaba ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman niya dahil nagsinungaling ako. Natatakot ako nakaharapin ang emosyon niya pero kailangan ko na itong gawin. Kakatok na sana ako sa pintuan ng kwarto niya nang muli kong marinig ang halakhak ni Selena. Tila huminto ang paghinga ko at kusang namanhid ang katawan ko. Hindi ako nakakilos nang magbukas ang pinto at mas klaro kong narinig ang mga hagik-hagik ni Selena. I didn't know you are this cool, sabi ni Selena na saktong nakatapat ako sa pinto. Masyado lang mababawang ka. Parehas silang huminto nang makita ko. Captain Rome, ano ang nagdala sa'yo dito? Formal na tanong ni Vincent. Do you need anything from us? Tanong sa akin ni Selena. Us? Sila na naman? Hindi ko alam kung ilang beses ko bang mapagdadaanan ang senaryo na ito. Laging pag nawala ako ay nandyan si Selena para sa kanya. Laging handa akong palitan. Napatras ako ng isang hakbang. No, I was just checking around the house. Pagdadahilan ko. Good night. Mabilis ko silang tinalikuran at naglakad pabalik ng kwarto. Pero hindi na ako nagulat nang habulin ako ni Vincent habang pababa ko ng hagdan. Rome, wait! Narinig kong sabi niya pero binilisan kong pagbaba. I said wait! Saktong naabutan niya ako at nahawakan sa mismong tapat ng picture naming dalawa. What an irony! Mukha kaming masaya sa litratong iyon at nakatingin sa amin ngayon. Celeste, wait! Napahinto ako at humarap sa kanya. Don't call me that! Sigaw ko sa kanya. Pero nagulat ako nang hindi siya magulat at titigan niya ako ng diretsyo. Yeah, right. Sabi nito, hindi ka nga pala siya. Hindi ako makapaniwalang umiiling sa kanya. Titigil ka ba sa pagugulo dahil lang wala? Just because wala si Celeste? Why? What's wrong with what I'm doing? Sabi mo nga, hindi ikaw si Celeste at isa ka lang taong binabayaran para protektahan ako. I am not having this conversation with you, Mr. President. Nilayuan ko siya at akmang tatalikuran ko na siya nang magtanong siya sa akin. Tell me, Rome, may iniwan ka na ba dati? Hindi ako agad nakasagot. Ako? I did. Iniwan kong mag-isang asawa ko dahil naniwala ko na niloko niya ako. Di ang gagi mo pala. I tried to hide my pain with sarcasm. I am more than that. I am a coward, a pathetic jerk. Pero I regret everything. I regret leaving her that night. I regret that I wasn't there when she lost our child. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko para pigilan ang sarili kong umiyak. Alam na ni Vincent. Alam niya na may anak kami and remembering my poor baby hurts me really bad. Hindi ka lalaki.
I hate it. I hate that I never got the chance to make it up with her dahil iniwanan niya na ako. Just because you think naiwan ka, ay yun ang pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa'yo. I told him straight in the eyes. Dahil, believe me, Mr. President, you don't know how painful a sacrifice is. Iniwan ko siyang halos maiyak-iyak na. Iniwan ko siya? Sa tingin niya ba, iniwan ko siya dahil gusto ko lang? I did want to run away from the pain, pero hindi ako tumigil na bantayan siya. Hindi ako tumigil na tignan siya sa malayo. At ngayon, kahit na nasasaktan ako, hindi ako tumigil at nandito pa rin ako. Nakastuck pa rin ako. Worse is, kailangan ko ring protektahan ng babaeng gusto kong patayin mismo. Nakakainis. Sa 1 minuto, naging masaya ako. Sa 1 minuto, ay gumaling na ako. Sa 1 minuto, nagkaroon ako ng pag-asa, ngunit sa 1 minuto ay nawala muli ang lahat. 1 linggong mabilis na lumipas. Hindi ako nagjo-duty sa loob ng palasyo. Hindi ko makayanan ang makita si Vincent or kahit si Selena. Gusto ko na lang matapos ito at bumalik sa Amerika. Nung bumalik ako at nag-volunteer to protect him, hindi ko gusto na magkabalikan kami. He is the most and still special man for me. Pero may pagkakataon sa buhay mo na alam mong mahal mo pa pero hindi mo na kayang ipaglaban. Umasa lang ako nung magkita kami ulit. He is still impulsive and stupid. He still have Selena around him. And I guess, mas ayos na lang talagang maghiwalay kami ng daan. Captain, are you aware of this? Napatingin ako sa hawak na envelope ni Draven. Nakita ko, nakakaloka, sabi ni Walter. Ano yan? Mabilis itong hinablot kay Draven. Nanlaki ang mata ko nang makita ko kung ano yun. Halos malukot ko iyon habang hawak ko papasok ng palasyo. Room. Tam called me pero nilampasan ko lamang siya at nagdiretso papasok sa opisina ni Vincent. Captain Rome, he said. Napatayo siya nung mas malakas kung sinarado ang pintuan. Kami lang ang tao sa loob. Are you crazy? Galit kong sabi rito at binato ang invitation sa harapan niya pero mas nainis ako nang walang magbago sa reaksyon niya. Invitation yun para sa yearly birthday celebration niya. And when I say birthday, ito yung parang birthday niya 2 years ago na kung saan ang grande at maraming tao. We discussed that you will cancel this. Alam mo na delikado ang buhay mo. Well, narealize ko lang. My life should still go on. Hindi ako dapat basta-basta matakot kung sino man. This will push through, Captain Rome. President Grayson, pinapatay mo ang sarili mo. Lumapit siya sa akin ng malapit. Hindi ba't exciting yun? I've been dying to be with my wife. Sabi ni Vincent. Hindi ko ito papayagan. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Ano? Buti dumating ka. Bakit? Ipapatawag na sana kita. I already spoke with the cabinet members. Tungkol saan? Captain Rome Marie Scottfield. Simula ngayon, tinanggal ka na sa trabaho. I wish not to see you and your team around me anymore. Tila, huminto ang tibok ng puso ko. How could he do this? Ano nga ba ang mga plano ni Vincent? Bakit biglaan niyang tinanggal ang Ace Team bilang tagabantay niya? Ano ang magiging epekto nito kay Celeste? Abangan sa mga susunod na kabanata.